So, meron tayong y squared plus 10y minus 20x plus 15 equals 0. So, same process lang katulad ng ginawa natin. So, pagsasamahin lang natin mga may variable na parehas. So, in this case, meron ditong dalawang y. So, copy natin yon. Then, lipat natin sa right side yung iba. So, kung meron tayong negative 20x, magiging 20x siya sa right side. Then, yung 15 natin, magiging minus 15. Nasundan? Nasundan mo? Sagot. Binyo, okay. Para dire-dire yan. So, ngayon, meron tayo dito guys na y squared plus 10y. So, completing the square natin siya. So, sabi natin, sa pag-completing the square, maglalagay lang tayo ng blank. Then, sa kabila rin, para maging balance, lalagyan din natin ng plus blank. So, ngayon, para hindi tayo malito, copy mo lang yung b over 2. Then, yung parenthesis na naka-squared equals blank. So, ano yung magiging b natin dito? Ano yung magiging b mo? 10, that's correct. Pag dinivide mo sa 2, ano magiging sagot? Magiging 5. So, ilalagay natin yung dito. Ngayon, kung may 5 squared ka, that's correct. Magiging 25. So, maglalagay tayo dito ng 25. Maglalagay ka dito ng 25. So, ngayon, meron na tayong y squared plus 10y plus 25. Ano na yung magiging factored form niya? Dapat may y squared pa sa harap. Di y raised to 4 na siya. So, magiging y plus 5 lang siya kung yung nakalagay dito. Then, naka-squared. Yan. Gets yun na? Then, equals, yung right side natin, meron tayong 20x. Then, yung negative 5 plus 25, magiging, ang sagot dito? Negative 15 plus 25 is magiging 10 positive. So, sabi niya, bakit daw naging B? Sir, how po naging B po? Diba sa quadratic natin, meron tayong tinatawag na ax plus by, ax squared plus bx plus c equals 0. So, ganoon din siya dito guys. Kumbaga, yung mga coefficient mo, yung sa x squared, siya yung a. Yung sa b, sa x mo na walang exponent, yung exponent niya is 1 lang, siya yung b. Kaya dito, meron tayong b over 2. Ibig sabihin, kukunin mo dun yung b na coefficient mo. Then, divide mo sa 2. Kaya siya nagkaroon ng 5. Dito yung galing, yung mga nilalagay natin sa quadratic formula. Di ba ang quadratic formula, meron siyang a, b, tsaka c. So, dito siya galing. Intindihan? Gets nyo? Nalinawan ba? Yan. So, ngayon meron tayo dito guys na so, magkakaroon tayo ng y plus 5. Copy lang muna. Then, pa-factor out natin to. So, anong ilalabas natin dito? Lalabas natin yung 20. Kasi kailangan natin kunin yung vertex. So, dapat yung coefficient ng x mo is 1 lang. So, pag nilabas natin yung 20 dito, matitira yung x. And then, anong matitira sa 10? Bakit 4? Tsaka 2? Hindi. So, yung 10 divide 20 magiging 1 half, di ba? 1 half. Hindi siya 20. Hindi siya, magkaiba ang 20 divide 10 sa 10 divided by 20. So, kung meron kang 10 over 20, magiging 1 half yun. And yung 20 divide 10 is magiging 2. So, magkaiba yun, guys. Tandaan? Anyways. So, ngayon, ano magiging vertex natin dito?
Hindi naintindihan. So, meron tayong 20 kasi kailangan guys, yung variable x natin is 1 lang yung coefficient niya. So, ibig sabihin kung ano man yung number nakatabi ng variable x mo, ilalabas mo lahat yon. So, pag nilabas natin yung 20 dito, yung 20 divide 20 magiging 1 na, di ba? Then, yung 10 divide 20, magiging 1 half. Or yung 20 times 1 half, magiging 10. Kung nalilito ka sa ganito guys, aralin nyo yung fraction. Then yung mga fundamentals, nandito rin yan. So ngayon, ano magiging vertex natin? Ano yung magiging vertex? That's wrong. Another. Hindi siya negative 5, negative 1 half. Ano kaya magiging vertex? Dali, okay lang magkamali. Natural yan eh. So, ano magiging vertex natin? Sagot na. Hindi siya negative 5, negative 1 half. Negative 1 half tsaka negative 5. Bakit? Kasi remember guys, ang vertex natin is naka-form siya ng HK. So ngayon, yung X is partner yun ng X, yung H natin, di ba? Then yung K natin sa Y. And remember, ito yung X. So yung H niya is 1 half. So kung plus 1 half siya, magiging negative 1 half. Then yung K natin, partner yun ng Y. So kung yung Y natin is 5, magpapalit lang siya ng sign. So bali magiging vertex mo is negative 1 half tsaka negative 5. Hindi siya negative 5 tsaka negative 1 half. Magkaiba yun pag pinlat mo. Tandaan? Anyways, balik tayo dito pagdating sa graphing. Wala, tulog na yata. Tulog na yata si si Gisler Bear. So remember guys, meron tayong y squared. Naguguluhan ako sa 1 half. Paano nakuha yung 1 half? So sige, ganito. So galing dito guys sa 20x plus 10. So di ba meron tayong 20x plus 10. So sabi natin kailangan 1 lang yung coefficient ng x. So kung meron ka ditong 20, ilalabas mo yung lahat. Then lahat ng term dito i-divide mo. So kung meron kang 20x, divide 20, makaka-cancel yung 20, matitira yung x. Or pag minultiply mo, tayo din kakalabasan pag distribute. Then plus, kung meron ka namang 10, divide 20, so divisible to by 10. So magiging 1 half siya. Kaya tayo nagkaroon dito ng 1 half. Sundan? Magulo pa rin? Iba kasi yung 20, buti sana kung yung given is 10x plus 20. So yun yung magiging 2. Magiging 20 over 10 siya. Anyways, balik tayo dito. So remember, sabi natin kanina, kung meron tayong y squared, then equals x. So, it's either left or right. Depende kung positive yung a natin dito, no? So, dahil positive nga ba yung y squared natin, so basically, ito yung y natin, then naka-squared siya. So, ibig sabihin, opens. Ano siya? Saan siya naka-open? Sa right, dapat. Diba? Sana gets, no? Pag sa y naman po, kapag 20y plus 10, divide by itself din para makuha yung oo. Pero dapat nakalabas yung 20 mo. Oo, kasi kailangan yun, naka 1 lang yun lagi.
So, instead, kunyari, meron ditong variable na 3. May coefficient siya na 3. So, ilalabas mo yung 3 doon. Then, i-divide mo lahat ng term. Anyways, kung naintindihan. So, ito yung magiging vertex form natin, by the way. Then, balik tayo dito. So, meron tayong graph. Yung vertex, remember, that is negative 1/2. Tsaka negative 5. So, nasa quadrant 3. So, lagyan natin dito part. Yan. So, yung negative 1/2, guys, pag kinonvert mo yan sa decimal, magiging 0.5 yan, no? Or negative 0.5. So, kung ito yung negative 1 natin, then ito yung negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, tsaka negative 5. At marunong kayo maglagay ng mga points. Then, hindi man yung mahirap. And kung meron tayong negative 1/2 tsaka negative 5, so ang negative 1/2 is equal sa negative 0.5. So, kung ito yung negative 1 mo, ito yung negative 1/2 kasi kalahati lang eh. So, galing dito, lagay mo dito na part. So, ito yung magiging vertex mo na negative 1/2 tsaka negative 5. Masundan? Masundan ba? Hindi. Yan. So, ngayon meron tayong opening na right. Do alam naman natin na pag ganito yung graph, pwede mo na i-direct ang ganun eh. Pero sabi nga natin guys, kung kailangan mo siya ng exactly, kung kukunin mo yung x-intercept tsaka y-intercept niya, pwede natin kunin yan na. So, yung y-intercept muna kunin natin siguro. So, yung y-intercept para makuha, ilalet lang natin yung x as 0. So, from the given, kung meron tayong y squared plus 10y minus 20x. So, pag ginawa mo tong 0, maka-erase na tong negative 20x natin, no? Matitira yung 15. So, plus 15 na siya. Equals 0. So, ngayon, factorable ba to? Parang magiging decimal siya, no? So, if ever na nahihirapan nga sa ganitong format, hindi naman siya factorable, di ba? Magka-quadratic formula ka dyan para makuha mo yung roots. X-intercept niya. So, magka-quadratic formula ka. So, magkakaroon ka ng A equals yung 1, then yung B mo na 10, then yung C mo na 15. So, hindi ko siya masosolve guys, no? Pero ganun siya ginagawa. So, ilalagay mo siya sa formula ng quadratic. Yung quadratic formula natin, remember, that is negative B plus minus square root ng B squared minus 4AC all over 2A. Okay, wash out arcs. Nice arcs guys, follow nyo yan. Hey, thank you arcs. Nag-live din yan guys kung gusto nyo ng civil service. Pwede kayo mag-enroll sa kanya. Yan. Ito guys, magiging ganito na. Then alam na natin yung ABC. Then pa-plug mo na lang yan, no? Then pwede kang gumamit ng calcu para dyan. So, hindi ko siya gagawin masyado malaki. Pero kung hindi ka sanay na iganto siya guys, pwede mo siya ilagay sa completing the square. Katulad ng ginawa natin dito na part. Pag completing the square mo siya. So, ilalabas, pagkasamayan mo tong y, then lilipat mo sa kabila. Anyways, okay na yun. Basta ganun siya ginagawa. Pero, yung graph natin guys, dahil alam natin yung y natin yung may squared, then positive yung a natin doon. Then, makapunta siya sa part na ganito dapat. Kung hindi nyo naiintindihan yung mga graphs na ganito guys, try nyo panoorin dito yung ano bang title nun? Transformation ng graph. Graphing yata ng hindi ko nakalimutan yung title, pero parang transformation ng graph yata yan. Ng function. Something like that. Yung sa graphing. Paano po kuya naging y plus 5? Dito nga yung galing guys. So, sa y squared plus 10y plus 25. So, completing the square.
Kaya tayo nagkaroon ng b over 2. Kunin mo lang yung 10, divide mo sa 2, magiging 5, squared mo siya. Then, magiging 25, lagay ka dito. Then, galing dito, kung ano yung nakalagay dito, yun na magiging partner ng y. Then, squared mo lang. Anyway, yun siya ginagawa, Naintindihan mo? Ana. Then, remember ito guys, yung axis of symmetry niya. Hindi ko na nga siya magagraph wala na lang space. Tinatamad na. So, magiging ito yung axis of symmetry mo. So, remember, tingnan mo lang kung saan siya nahati. Kung saan siya na axis tumatama. Ibig sabihin ng sinasabi ko. So, remember, kung ito yung natin, axis of symmetry, saan mo siya tumama na axis? Sa y-axis or sa x-axis? So, di ba ito yung axis of symmetry mo? Then, tumama siya sa y-axis. Ibig sabihin, naka-y to equals kung ano yung value ng tinamaan na number. Ganoon lang siya ginagawa. Kasi yung kanina, di ba? Ito. Ito yung axis of symmetry mo. Then, tumama siya sa x-axis. Kaya tayo nagkaroon ng x equals 5. Ganoon siya ginagawa. Pero kung mag-graph ka nga nito, sabi ko sa'yo, ikaw nagagawa niyan. Ako na lang lahat. Pero madali lang yun eh. Ganoon lang siya gagawin. So, para makuha mo yung y-intercept, ito ay factor form mo or quadratic formula. Or completing the square, pwede yan. Then, para naman sa x-intercept, dito mo makikita yun sa part na to. So, sa x-intercept mo, delete mo lang yung y. 0. Ito yun. Pag delete mo to as 0, so 0, 0 makakancel, magiging negative 20x. Lipat mo yung 15, magiging negative 15. Then negative 20 divide negative 15 divide negative 20. Magiging 3/4, di ba? So magkakaroon tayo ng x-intercept na 3/4. 3/4 ba? Basta ganon. Hindi kasi accurate yung natin yung graph. Bali pinapakita ko lang siya guys kung ano magiging tsura ng graph mo. Sa parabola kasi yun eh. Depende kasi yun guys. Magkaiba kasi yung graphing. Yung sinasabi mo na may 4P sa conics yun eh. Pero sa case na yan, pwede yan. Tatama rin naman yan. Ito kasi yung sinasabi mo ito naman sa to eh. Sa conic section to ng parabola eh. Ito yung sinasabi mo na iba yung graph. Pero, depende kung paano nyo siya tinitake. Magkaiba kasi ito kasi pang high school lang eh. Ito, analytic geometry to eh. Anyways, yun siya ginagawa. Pero kung hindi mo naintindihan dito, marami tayo dito niyan dito na part. Pakita ko lang. Ads muna. Then, kung may time kayo guys, subscribe nyo na lang ako dito para updated kayo sa mga sa mga pinagpo-post natin. Pero galing lang yun dito. Actually, tinatry ko i-upload lahat. Kinabukasan yung mga nila-live eh. Pero yung mga nakaraan na live, nandito na siya guys. Then, i-explore mo na lang yan. Kung di mo naintindihan, nandito yan. Parabola, ellipse, hyperbola, tsaka circle. Then, yung mga inequalities, nandiyan din yan. Fundamentals, kung nahihirapan ka. Madali lang yan actually, sabi ko sa inyo.